I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it.
Ang GPII po ay tinatag noong taong 1999 ng ating tatay na si Alberto Aise Elias Cabian. At ito ay naparehistro noong taong 2009, February 9. Okay? Siya po yung president ng GPII. Ulit ko lang po, at siya po yung may-ari ng GPII. Sa kasaysayan po ng GPII, naging advisor po natin sa kapatiran si General Danilo Delta Lim. At isa nga sa namumuna sa pagbuo ng GPII International UAE Chapter at GPII Region 3 Philippines Malolos Bulacan Chapter ay ang ating GPII Director na si Tatay PCGS Tres Marinas. Okay? Ang po natin yung kasama din sa lecture yan. Ito po ay tinatawag namin CBL or Constitution and Bylaws. Isa pong nakasaad dito ay ang pagkapantay-pantay ng lahat ng miyembro. Wala pong mayaman, walang mahirap, basta po guardians ka, pantay-pantay po tayo lalo na sa respeto. Ano nga may CBL? God, Constitution, and Bylaws. Tanda po natin, kasama po sa exam na yan. Maging mataas na opisyal ng ating bansa, gaya ni dating President Duterte, at mga dating senador, Manny Pacquiao, Senador Nasan, at iba pa, kapag po nagkasama-sama po tayo bilang guardians, walang mataas, walang mababa. Ang GPII International UAE Chapter at GPII Region 3 Philippines Malolos Bulacan Chapter po ay may kabuuang 19 na chapter sa kasalukuyan. Tatalakayin sa doktrina po yan. Bawat chapter po ay may kanya-kanyang rules and guidelines. Okay? Ano ba yung rules and guidelines? Ito po yung ating sinusunod upang ang lahat ng gagawin at magiging desisyon natin ay nasa tama. Kayo hindi nagkakaintindihan. Ngayon, kung si chapter founder naman ay yung problema, kay member, siyempre hindi na natin siya pwedeng mulapitan kasi siya na kayo may problema, di ba? So, aakyat tayo dito sa president at saka sa judiciary investigation. Pero kung member sa member at na-solve naman yung problem ni founder, natin nakabalik at Abu Dhabi chapter at maging ang ibang chapter na nakabase sa UAE ay marami na natulungan at isang po dito ang mga napauwing distress OFW. Yun po yung mga nawalan ng trabaho. Sobrang stress dahil sa kalagayan nila. Kaya po kami ay nananawagan sa mga member na natulungan din namin o naman po ng co-op na kung maaari po sana ay ating prioridad na sa guardians. Ayan pangkaraniwang tanong sa mga bagong sasapi sa guardians, especially sa mga hindi buo ang kaalaman tungkol sa guardians. So dito sa doktrina ay aking ipapaliwanag ang tungkol sa CBL. CBL or Constitution and Bylaws ng guardians. Tandaan niyo yan. Kasi kasama yan sa exam mamaya. So, ang kahulugan ng guardians ay, what is guardians is? Guardians is to guard and to guide. Alam ko ito sa guardians ng Saudi Arabia, sa KSA, hindi naman nila lahat. Karamihan, walang ganitong paliwanag. Walang uupo, walang magpapaliwanag. Basta isang tao lang nagsasabi sa inyo, di ba? So, pinalakhan din namin yun. Mangyari, follow sa bylaws. Pero yung history ng mga kapatid, ay nahilig. Pero yung bylaws, hindi rin ganun kalalang siguro yung natalakay. Pero yung laman ng bylaws natin, nasa guardians, isa lang, ito lang tingnan. Pero dito, ang pinapairal natin dito, transparency, number 1. Transparency, ibig sabihin, yung mga sinasabi namin, mayroong basihan, hindi galing lang sa amin. Yung rules and guidelines na pinatutupad sa bawat chapter, yun, nanggaling yun sa individual, sa isa-isa sa atin. Na dapat hindi ganito. Dapat pag bumimitik tayo, hindi nakainom yung member. Sinulat namin. Ngayon, yung sulat na yun, pinirmahan ng bawat member. Katibayan na ating susundin yung rules and guidelines na yun. Saan naman namin binunot yung rules and guidelines na yun? Bakit? Anong karapatan natin? Bilang yun sa duties and responsibilities ng bawat member. Na tayo, nanunumpa, nasusunod tayo sa mga namumuno. Yung mga namumuno, gagawa ng batas, ng rules and guidelines, gaya natin, na agree ka, agree ako, at pipirmahan natin, dapat natin sundin. Mamaya, tatarakayan natin.
What is guardian's is? Guardians is to guard and to guide. O sa wikang Tagalog, ay protektahan at gabayan ang ating mga kababayan. Ito ay isang kapatiran at may sinusunod na batas o tinatawag na Constitution and Bylaws or CBN. So, sino ang founder at kailan itinatag ang guardians? Sino daw yung nagbuo ng guardians? Yung buong guardians, yung talagang guardians na number 1. Dahil ang guardians, binuo ng isang tao lang. At doon sa guardians na yun, maraming sangay, maraming branches. At isa tayo. Si Liborio, BFG, Abraham, Hangaw. Ano ibig sabihin ng BFG? Brain and father of all guardians. So, siya yung nagbuo talaga ng guardians. At ito ay tinatag noong late 19. At ang unang pangalan nito ay Diablo Squad. Yan ang unang-unang pangalan, hindi pa Guardians ng una. Ang unang pangalan, Diablo Squad. Late 1970s, binuo yung grupo na yan. Grupo natin. Tayo yung last generation ng Guardians. So, 1980, ni-revive muli ni Founder Hangaw ang kapatiran sa tulong ng 5 mga sibilyan na mga pawang profesional na abogado. Sila yung unang naging mga magic group. Sila yung mga magic group. Sila yung mga civilian members. Okay, magic group para sa mga civilian members at pinangalanan niya ang kapatiran ng Diablo Squad Crime Buster. Yun yung pangalawang pangalan ng grupo. Nung sumama ang mga civilian, ang mga 5 abogado, pinalitan niya ng pangalan. Actually, dinagdagan niya, Diablo Squad Crime Buster. Doon nagsimula na magkaroon ng civilian members sa kapatiran at ang mga walang tatak o tattoo at tinuturing na honorary members. So pag wala kang tattoo, option natin yan eh. Gusto mo may tattoo o wala? Pag wala, honorary member ka. Pero anumang nasyonalidad, may malusog na pag-iisip at pangangatawan at walang anumang kasong nakasampa sa hukuman ay kwalipikadong maging kasapi ng samahan. So below 17, hindi tayo pwede tanggap kung kakaksuhan tayo na child abuse. So, Section 2, Article 3 pa rin, membership. Ang aplikasyon para sa pagiging miyembro ay dapat nakasulat ang impormasyon ng magiging miyembro. Ang lahat ng aplikasyon ay dapat na-endorso o manggagaling sa mga opisyal ng chapter. Section 3, ang lahat ng full-fledged members ay dapat markahan o kargado ng guardians statute. Pag tinabing full-fledged, ganun pa ka bilang guardians, minum pa ng Guardians Wine, minum pa ng Guardians kumain ng Guardians Candy, at especially dapat kargado pa ng Guardians Tattoo. Sa Section 5 naman, pag-usapan natin yung karapatan ng bawat miyembro. Ito ang rights natin. Lahat, pantay-pantay tayo dito. Lahat ng miyembro ay may karapatang bumoto. Magsalita, magbigay mong kahit o suggestion sa lahat ng patungkol sa usaping guardian. Pangalawa, kahit